Ito na, huminto ka muna. Huwag ka munang mag-scroll, huwag ka munang mag-isip ng dahilan para umalis. Makinig ka. Hindi ito video para sa lahat ng Kristiyano. Hindi ito mensahe para sa mga komportable. Hindi rin ito para sa mga naghahanap lang ng inspirasyon. Ito ay para sa mga naniniwala sa Diyos, pero sa loob-loob nila ay may takot na ayaw nilang pangalanan. Takot na baka may mali sa kanilang pananampalataya. Takot na baka may bahagi ng kanilang buhay na hindi kailanman nagbago. Ang takot na baka sa kabila ng lahat ng dasal, serbisyo at kaalaman, hindi sila tunay na handa sa harap ng Diyos. Kung habang naririnig mo ito ay may kirot sa dibdib mo, kung parang may tumatama sa konsensya mo, kung may alaala kang biglang pumasok sa isip mo, manatili ka. Hindi ito aksidente. Maraming Kristiyano ang namumuhay na parang maayos ang lahat. Sa panlabas, walang problema. Maayos ang pamilya, maayos ang trabaho, maayos ang imahe sa simbahan. Tuwing linggo, nandoon ka. Marunong kang magdasal. Alam mo ang tamang salita. Alam mo kung kailan tatahimik at kailan magsasabing Amen. Pero kapag natapos na ang lahat, kapag nakauwi ka na, kapag nagsara na ang pinto ng kwarto, kapag tahimik na ang bahay, may ibang laban na nagsisimula. Isang laban na hindi mo ikinukwento kahit kanino. Isang laban na pilit mong tinatalo mag-isa. Isang laban na paulit-ulit mong tinatago sa dilim. Ito ang tahimik na laban ng maraming Kristiyano. Hindi ito nakikita sa pulpito. Hindi ito naririnig sa panalangin sa harap ng tao. Pero ito ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang pagod na pagod sa loob. Gusto kitang anyayahan ngayon sa isang imbestigasyon. Hindi ito imbestigasyon ng krimeng may dugo. Walang sirena, walang pulis, walang forensic evidence. Ito ay imbestigasyon ng isang krimeng espiritual, isang krimeng tahimik, isang krimeng personal, isang krimeng madalas ay tinatago sa ilalim ng relihiyon. Ang krimen, pagtatago ng sikreto sa Diyos. At ang mas masakit na katotohanan, ang biktima nito ay hindi lang ang iyong reputasyon. Ang biktima ay ang kapayapaan mo, ang kagalakan mo sa pananampalataya, ang tunay mong kalayaan bilang anak ng Diyos. Kilalanin natin si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay hindi sikat, hindi siya pastor, hindi siya influencer, isa lang siyang karaniwang lalaki, isang ama, isang asawa, isang Kristiyano. Nakatira siya sa isang tahimik na barangay sa Batangas. Kilala siya bilang isang taong maaasahan. Kung may kailangang tulungan, nandoon siya. Kung may gawain sa simbahan, present siya. Tuwing linggo, siya ang nauunang magbasa ng Biblia. Tahimik, mapagpakumbaba, palangiti. Kung tatanungin mo ang kanyang mga kapitbahay, iisa ang sasabihin nila, si Mang Tonyo ay isang tunay na Kristiyano, pero may bahagi ng buhay si Mang Tonyo na walang nakakakita. At tuwing gabi, kapag tulog na ang kanyang asawa at mga anak, kapag patay na ang ilaw sa sala, kapag wala ng ingay, mag-isa siyang nakaupo sa kama. Hawak ang cellphone, tinitingnan ang screen, hindi para magdasal, hindi para magbasa ng salita ng Diyos, kundi para magsugal online. Sa simula, parang wala lang. Isang beses, maliit na halaga, isang pampalipas oras, sinabi niya sa sarili niya, kontrolado ko naman. Hindi naman ito palagi, walang makakaalam. Pero ang kasalanan ay bihirang manatiling maliit. Unti-unting dumalas, unti-unting lumaki ang taya, unti-unting nawala ang kontrol. May mga gabing nanalo siya, mas madalas natalo. At sa bawat talo, mas mabigat ang konsensya, mas malalim ang hiya, mas malakas ang takot. Alam ni Mang Tonyo na mali ito. Alam niyang sinisira nito ang kanyang pamilya. Alam niyang nilalason nito ang kanyang pananampalataya. Pero may isang bagay na mas malakas kaysa pagsisisi. Takot. Takot na malaman ng kanyang asawa. Takot na masira ang tiwala ng kanyang mga anak. Takot na mawalan ng respeto sa simbahan. Takot na makita ng iba ang tunay niyang kalagayan. At dahil sa takot na iyon, pinili niyang magtago.
Ito ang simula ng lihim na buhay. Ganito nagsisimula ang halos lahat ng lihim na buhay. Hindi agad malaki, hindi agad malinaw, isang maliit na kompromiso, isang desisyong parang walang epekto. Isang beses lang, hindi naman ako masamang tao, bukas ko na aayusin. Hindi naman siguro galit ang Diyos. Pero ang maliit na kompromiso ay nagiging gawi, ang gawi ay nagiging bisyo, at ang bisyo ay nagiging dobling buhay. Sa harap ng simbahan, banal. Sa harap ng pamilya, responsabling ama. Sa likod ng saradong pinto, isang taong wasak, pagod, at takot na takot. Ito ang larawan ng isang believer na may takot, naniniwala sa Diyos, mahal ang Diyos, pero hinahayaan ng takot na magdikta ng kanyang mga desisyon. Sa konteksto ng kultura sa Pilipinas, mas mabigat ang ganitong laban. Mahalaga ang pamilya, mahalaga ang reputasyon, mahalaga ang tingin ng komunidad. Ang pagiging mabuting Kristiyano ay hindi lang pananampalataya. Ito ay pagkakakilanlan. At dahil dito, maraming Kristiyano ang mas pinipiling magkunwari kaysa humarap sa katotohanan. Mga kabataang may lihim na relasyon, mga magulang na may tinatagong utang, mga Kristiyanong may bisyong hindi mabitawan, mga leader na may kasalanang hindi inaamin. Lahat ito ginagawa sa isang mapanganib na paniniwala, hindi naman siguro nakikita ng Diyos. Maiintindihan naman niya, hindi pa naman ako nahuhuli. Pero ito ang katotohanang pilit nating iniiwasan. Walang lihim sa Diyos. Hindi bumagsak si Mang Tonyo bigla. Unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Mas madalas siyang iritable, mas madalas siyang tahimik, mas madalas siyang wala sa sarili. Napansin ito ng kanyang asawa, si Aling Nena. Hindi niya alam ang buong kwento, pero ramdam niyang may mali. May mga gabing hindi siya makatulog. May mga araw na nagtatanong siya sa sarili, ano ang itinatago ng asawa ko? At dumating ang araw na hindi na kinaya ni Mang Tonyo. Habang nakaupo siya sa simbahan, nakikinig sa sermon tungkol sa katotohanan at liwanag, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Parang may sumakal sa kanyang lalamunan. Parang may boses sa loob niya na hindi na niya kayang patahimikin. Hindi na mahalaga ang reputasyon. Hindi na mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga na lang ay ang katotohanan. At doon, sa gitna ng sermon, si Mang Tonyo ay umiyak. Pagkatapos ng serbisyo, lumapit siya sa pastor. Hindi para magpaliwanag, hindi para magdahilan, hindi para ipagtanggol ang sarili, kundi para umamin. Hindi agad gumaling ang lahat, hindi agad nawala ang sakit, hindi agad na ibalik ang tiwala. Pero doon nagsimula ang tunay na pagbabago. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil hindi na siya nag-iisa sa dilim. Ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi ka ligtas kapag nagtatago ka. Ang pagtatago ng kasalanan ay hindi proteksyon, ito ay kulungan. At kadalasan, ikaw mismo ang gumagawa ng rehas. Ang takot ay hindi galing sa Diyos. Ang takot ay ginagamit para panatilihin kang tahimik, hiwalay at mag-isa. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, ano ang itinatago mo? Ano ang ginagawa mo kapag walang nakakakita? Ano ang alam mong mali, pero patuloy mong dinadala? Hindi mo kailangang sagutin ngayon. Hindi mo kailangang magsalita, pero huwag mong takasan ng tanong. Ang kalayaan ay hindi nagsisimula sa lakas ng loob. Nagsisimula ito sa katapatan, at minsan, ang unang hakbang ay ang pag-amin, hindi para mapahiya, kundi para huminga muli. Hindi kita iiwan sa komportabling mensahe, hindi rin kita tatapusin sa emosyonal na aliw. Iiwan kita sa katotohanan. Kung handa ka nang harapin ang sarili mo sa harap ng Diyos, manatili ka sa channel na ito, tahimik, dahan-dahan, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ano ang itinatago mo na alam mong hindi mo na kayang dalhin mag-isa?